Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Grace Gutierrez ng Department of Agriculture Region 11 sa Taga-Resource Division. Ako po isang Senior Science Research Specialist at Project Leader po ng Outscaling of Rice-Based Farming System in Bacolio y Duhali, Davao del Norte. Ito po yung komposisyon ng black rice, itik at gulay. 2016 nung napunta kami doon, nakita namin na yung kanila pong black rice medyo matagal na dahil ang history nga po ng Duhali, isang butil lang ng black rice na itinanim ng isang farmer at doon na sila kumuha ng kanilang seeds. At nang dahil po dyan, medyo lumang-luma na yung kanilang black rice seeds. So, lumabas din po naman na mahina ang produkto nila sa black rice nang dahil na din po sa walang teknolohiya at saka hindi po nila talaga alam kung ano yung alam nila sa pagtatanim ng palay, yun na po yun. At dahil po black rice ito at alam nilang medyo may pera dito, malaki, so nagkandak po kami ng participatory rural appraisal. Lumabas nga po na isa sa problema nila is yung low yield ng black rice dahil hindi po talaga nila alam kung ano ba talaga ang dapat na abono ang ilalagay nila. At upang malaman namin kung ano talagang teknolohiya o yung dami ng abono ang ipapagamit namin sa kanila sa black rice upang ma-attain yung gusto nilang 5 tons per hectare na black rice, ang ginawa namin, nagkanda kami ng on-farm trial on different level ng vermicompost at lumabas nga na during wet and dry season, yung 0.5 to 1 ton vermicompost, ma-attain na nila yung 4.5 to 5 tons per hectare. At yun nga po ang pinagamit namin dito sa project na ito. At nag-introduce po kami ng Itik Pinas. Ito po kasi, ang karamihan po kasi actually sa Duhali, marami po silang mongrel, yung iba't ibang may pato, may native na itik, na nagbibigay ng itlog pero hindi naman po talaga ganun kaganda. At itong Itik Pinas, dahil ito po yung bagong teknolohiya na galing po sa Picard at yung naging proyekto din po ng research division namin, nakitaan po namin na ito yung magbibigay din ng kaakibat na dagdag kita sa mga rice farmers. At hindi lang po dyan dahil mahilig din po sila magtanim ng gulay bilang dagdag kita rin po. Yun po ang teknolohiya na wala pa dito. Ang ginawa naman po namin, black rice dahil kailangan talagang i-boost ang black rice ng Duhali kasi ito nga po yung isa sa malaking pinagkakakitaan dahil organic po ito. Tapos dagdag na po yung Itik Pinas at ang gulay. Sa proyekto pong ito, we conducted po mga series of trainings para sa ating mga farmer cooperators. Meron po kaming mga trainings on rice or the organic rice production, Itik Pinas production, the vegetable production, yung mga balot processing, tsaka yung incubator po making. Through this po na capacity po yung mga farmers natin kung paano po sila makagawa ng incubator na hindi po ganun ka-expensive yung mga materyales na kailangan. Through this mga trainings po, ang ating mga farmer cooperators were able to improve po yung kanilang current na practices and syempre, meron din po yung may impact din po yun sa kanilang income. Good morning everyone. I am Attorney Lea Marie Moral Romano, the Municipal Mayor of Bacolio y Duhali, Davao del Norte. When we heard about this project, the full implementation of this project, we did not hesitate. Ako, isip, inahan sa among lungsod, we did not hesitate. Kung anong kailangan para maging maganda yung implementation ng project, we provided. Giving of black rice seeds, and then also the vegetable seeds. In addition sa LGU support, nagbigay din kami ng incubators para sa mga beneficiaries namin. Then at the same time, kami na din sa LGU ang bumibili ng black rice
no, through our co-op. No, may co-op kami, Bedmoy, na bumibili sa kanila. Ang vision namin for this project is that our town will be known as the producer of Itik Pinas pure lines. No? Breeders yung mga magsasaka namin ng pure lines ng Itik Pinas. And also, we will be the bulk supplier of balut. So, yun ang vision namin na magiging direct suppliers yung mga magsasaka namin dito ng balut. So, siguro we can be the balut capital of Davao Region. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga pala si Eduardo Bernadas. Idi yung nickname ko. Papasalamat talaga ako na isa ko sa napili sa aming LGU. Kapo ako sa recipient ng DAC sa Itik Pinas budget. Ang laki talaga ng pakinabang sa amin sa Itik Pinas. Maliban sa nakapag-income ako, araw-araw, lalo na ngayon, na medyo mataas ang presyo ng itlog ng ginagawa namin. Kaya, tinuturuan pa kami kung paano yung other source of income and pag-prepare ng mga itlog ng baby, gawing balot, salted eggs, yun pa. Saka, walang problema sa market kasi kinukulang kami ng market. Morning. Ako po ang asawa ni Eduardo Bernadas, Evelina Bernadas. Isa ako sa tumutulong sa asawa ko sa farm. Dito namin nalaman na malaki pala ang tulong sa Itik Pinas. Malaking tulong din yung production sa itik namin kasi nakabili ako ng Eco Drive. Tuwing mag-deliver sa itlog, yun ang ginagamit ko para doon ma-safety ang itlog. Na-observe ninyo na maraming mga tanim-tanim sa palibot, yung mga dahon-dahon. Kasi yun ang mga additional source or feedings namin. Yun ay tinuro sa amin, yung taikantira, yung asula, ano pa, yung mga dahon-dahon na kailangan din yan sa nutrients ng itik. Tungkol doon sa teknolohiya na natutunan namin. Noon, ang practices po namin, na yung old tradition way of farming sa mga farmers, gumagamit ng mga synthetic, gumagamit. Saka hirap kami noon. Malaki yung gastos namin, saka in it comes of production, mahina. Nung nagsimula yung mga training ng LGU tungkol doon sa gardening, chicken dunk, doon nagawa namin abono, ibinabalik namin doon, saka we are not using synthetic chemicals and fertilizers. Kasi kami na mismo ang gumagawa ng fertilizers. Kaya nakita ninyo na yung palay ko sa likod, yung mga palay ko, yun doon. Walang gamit na fertilizers yan. Hindi na kailangan namin fertilizer kasi kami mismo sobra-sobra na yung fertilizer. Kung marami pong mga programa na ibinigay sa amin ng LGU, yung seeds, binigyan ka ng seeds, nagtanim kami at i-divide namin yung membro by planting, magsili kami ng vegetables. Kaya nagkataon kasi nang dumami masyado yung vegetables, hindi namin naibinta. Kaya ang ginawa ko, I produce only a vegetable na for on consumption. Saka yung mga kaibigan ko, pwede ko binibigyan din. Minsan, may mga walk-in buyer, mayroon din pumupunta rin dito para bumili. Kasi alam nila, no chemicals, no synthetic chemicals na ginagamit. Itong bahay namin, itong lugar namin, parang palengke na eh. Kumpleto na lahat. May bigas na kami, may gulay na kami, may karne, may itlog, at saka may isda. Kaya wala na kaming hahanapin pa na nasa amin na. Kung magkataon na mayroong shortage of pagkain kami, abunda kami ng pagkain. Takbo lang dito, mayroon kami ma-produce. Ganyan pa ang buhay namin. Kaya masaya, exciting, masaya. Nang dahil po dito sa project na to, malaking pasasalamat ng mga farmers sa atin sa Department of Agriculture, sa Bureau of Agricultural Research dahil sila po yung katuwang namin sa proyektong ito dahil sa pondo na iparating po natin sa farmers yung gustong-gusto nilang proyekto para umangat ang kanilang kabuhayan. Sa project na ito, yung mission ko na sana isa ako sa mga makakatulong na sa pangarap ng LGU na maging capital egg production of the Davao Region. Malaking pasalamat ko talaga. Saka excited ako,
lahat na panahon ko binagay ko dito, ini-improve ko yung farm para komportable. Lahat na iniobserbahan ko para maging productive siya.